Okay, pag-usapan natin itong nagtitrending ngayon na panawagan nitong si Representative Kiko Barzaga, no? Trending na trending ang kanyang post patungkol po dyan sa people power niyang nananawagan siya sa Forbes daw bukas. At ito po ay kung susuportahan ito ng mga netizens, ay isa po ito sa makasaysayang magaganap bukas. Okay? Kaya ako rin dito sa Donmar TV ay nananawagan po tayo na sa mga kababayan natin at mga audience ko na malapit lang dyan ay suportahan nyo na. Kasi po itong batang ito, itong Representative Kiko Barzaga, bihira lang tayo makakita ng isang congressman o representative na ganito po kapassionate when it comes to yung kalagayan ng bansa natin. Galit na po ang tao hindi na po nagugustuhan ng taong bayan ang mga recently na mga activities, no? Isa na dyan yung nabalita na si Tatay Digong hindi na, kahit interim release lang, hindi na approve. Kasi ang main reason dyan is hanggat si BBM ay in power at presidente, hindi talaga yan makakalabas si Tatay Digong, no? At alam naman natin na itong corruption ng massive corruption na nangyari sa kasaysayan ng bansang ito, the most corrupt administration, ang pinakamalaking perang nakulimbat ng mga government officials, walang iba kundi itong Marcos administration. Kaya nga may nabasa akong isang article na history repeats itself. Yung nangyari dati kay Marcos Sr., parang bumabalik ngayon sa Marcos Jr., pero iba na yung style Okay? Kung sasabihin ng iba dyan, yung mga loyalista, sasabihin na hindi nyo nakikita ang mga magandang ginawa ni Bongbong Marcos, bla 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 bla, kung anong ine-explain ninyo. Come to think of it, pati ang kanyang kapatid, isinusuka na nga siya. Meron bang isang kapatid na ganyan magsalita? Don't tell me itong si Senator Amy Marcos, hindi siya papanig sa kanyang kapatid. Kung totoong palpak nga niya ang kanyang kapatid, itinodo na ni Senator Amy Marcos. Kasi kung tunay na hindi masama si Bongbong Marcos at magaling siya na leader, hindi sana hindi tatalikuran sana ni Amy yan. Bakit ngayon ang sinusuportahan ni Amy ay si VP Sara? 'Di ba? Kaya itong panawagan po ni Kiko Barzaga ay nang-iinganyo ako na kayong mga Gen Z, no? Mag-cooperate kayo dito. Magpakita kayo ng kung talagang totoong mahal natin ang bayan natin. Ipakita nyo bukas, mga Gen Z, peacefully, na galit tayo, may concern tayo, ipaalam natin sa ating president, sa itong si Bongbong Marcos, di ko man yan presidente, ipaalam natin yan sa presidente na wala na pong gusto sa kanyang leadership. Panoorin natin itong video ni Kiko Barzaga, okay? It is now time to fight back against corruption. My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption.
For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately the mass protests in September did not affect the Marcos administration, because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Stay safe and God bless you all. Diba? So, kung sa tingin ninyo, no, na madali lang itong ginagawa ni, itong ginagawa ni, kung sa tingin nyo madali lang itong ginagawa ni Representative Kiko Barzaga, hindi ito madali. Kasi, ginawa niya ito, ha, pero babalik siya doon sa House of Representatives. Ang daming mga kaalyado doon ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Pero hindi siya takot, ha? Kahit anong mangyari sa buhay niya, hindi siya takot. Ginawa niya ito passionately dahil sa pagmamahal ng taong bayan. Kaya ang daming nakaka-appreciate sa kanya. Tapos sasabihin pa nila na may diferensya ang utak nitong congressman na ito. Baka kayo yung may diferensya sa utak. Kung may diferensya sa utak itong batang ito, bakit may pakialam siya sa korupsyon? 'Di ba? Galit siya sa korupsyon. Pwede man niyang piliin ang tumahimik lang at kakampi ng mga sa administrasyon at maging busog sa pera. Pwede niyang gawin 'yan ni Kiko Barzaga. Na susuporta siya sa administrasyon, tapos hahawak siya ng malaking budget, no, kung anong ipopropose niya bilang congressman, tapos tatahimik na lang siya. Pwede niya yan gawin, pero hindi niya yan ginawa. Mas pinili niya yung side ng taong bayan, mas pinili niya ang bayan ito. Okay? Kahit alam niya na ang mangyayari will be the opposite, no? Kung hindi ka susuporta sa administrasyong ito. So, kaya nga, bihira tayo makakita ng ganyan. Kaya ako po, hindi man ako dyan, wala man ako dyan sa Maynila, no? But I'm always here to support, to spread the news, no? Na, especially na merong andaming mga kumakalat na mga fake news ngayon, no? Ingat-ingat po kayo sa mag-share ng mga fake news, no? Especially na sinisiraan nila ngayon si VP Sara, na si VP Sara raw ang dahilan kaya hindi nag-grant ang interim release ng ICC. Okay? Interim release, yes, ni Pangulong Duterte, interim release request, no? Hindi na aprobahan ng ICC. Binasura. Si VP Sara raw ang dahilan. Isang malaking kasinungalingan, isang malaking diversionary tactics para i-divide ang mga Duterte supporters. Kasi alam nila na buhay at very powerful pa ang Duterte legacy. Hindi man yan ganyan ka tibay ang Duterte legacy kung hindi ginawa ni Tatay Digong yung para sa bayan. 'Di ba? Minahal si Tatay Digong ng taong bayan by millions. Hanggang ngayon, mahal siya ng taong bayan. Deserve niya yan. Okay? Kasi grabe ang kanyang sakripisyo ng ginawa niya sa taong bayan.
Hindi kagaya mo, Bongbong Marcos, ano bang nagawa mo? Di ba? Kaya you will never be loved by the Filipino people. Tandaan mo yan, Bongbong Marcos. Ang pinakamamahal na pangulo ng bansang ito, pinakulong mo. Wala kang utang na loob. Ang tatay mo, binigyan ng tamang hantungan, binigyan ng tamang libingan, pero ang kapalit na ginawa mo, ikinulong mo yung taong nagbibigay ng peace of mind ng inyong tatay. Okay? So, ayan. Mag-comment, mag-react sa balitang ito at isubscribe nyo na ang Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita.